kapanganakan daw ni Jesus. Ngunit kung ating pag-aaralan ang kasaysayan, malabo na mangyayari na ang buwan ng December ay kapanganakan ni Jesus, at yun ay makikita natin sa ating mga eskwelahan na mayroon silang mga bilin. Nandoon ang tinatawag nilang pagsilang ni Jesus sa sabsaban ng ng sabsaban ng Kornero. At nandoon pa mga larawan ni Maria at ni Jesus kuno. Ni Jesus at ni Joseph kuno. Ayon sa kanilang pagsasalarawan. Dahil kung ating sasaliksikin o ating pag-aaral ng lalaliman ng pag-aaral, imposible na ipanganak si Jesus sa araw ng December. Dahil sa araw ngayon o sa buwan na ito, ang Middle East, dito nga sa Middle East, Saudi Arabia, na napakadalang dito umulan, na napakainit ng lugar na ito, nagyayelo. At ganoon din naman sa pinagsilangan kuno ni Jesus ay nagyayelo ngayon. Paano ngayon ang mga kambing o karnero mananabsab kung ang mga damo natatabunan ng mga mga snow? Kaya alhamdulillah, sa Islam ay malinaw. Sa Islam ay malinaw at hindi ito ginugunitan ng mga Muslim sapagkat mayroon silang katibayan na pinanghahawakan na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran. Itong Pasko na ginagawa nila na itinuro sa atin bilang dating dating Kristiyano, na itinuro sa atin sa Pilipinas, sa dinla ito ng mga Kastila, ito ay gawain na walang pananampalataya. Ito'y gawain ng mga taong sumasamba sa mga rebulto. Ito'y gawain ng mga pagano. Sila yung gumagawa, ang mga pagano na ito na tinatawag sa Arabic na shirk. Naggagawa ng shirk, na malaking shirk, mabigat na kasalanan. Ngayon kung ikaw ay makikibahagi dito, na isang Muslim, nangangahulugan na ikaw ay nakisimpatiya sa kanila, ikaw ay nakagawa ng mabigat na kasalanan. Hindi basta-basta kasalanan yan. Mabigat. Sapagkat ito ay shirk. Shirkul akbar. Malaking shirk. Na kapag hindi ka nakapagtauba o nakapagbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, bago ka abutan ng iyong kamatayan, ang iyong magiging hantungan ay impyernong apoy. Hindi ako ang may sabi nun. Ang banal na Quran. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagbabala sa atin. So ang mga gawain ito ay tinatawag sa ni Propeta Muhammad na bida. Pagbabago, bida, binabago ang relihiyon. Binabago ang mga aral. So kapag binago mo ang aral ng mga propeta na dala-dala, ibig sabihin ikaw ay ang iyong gawain, ang iyong mga ginagawa ay mabigat na kasalanan. Kaya kapatid, ngayon pa lamang ay magbago na tayo. Magbago at magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay magsisi, sapagkat ang pagsisisi natin ay tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangako ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin na anuman ang ating kasalanang nagawa, gaano man ito kabigat,
ito ay patatawarin niya. Basta't wag na wag natin pagtatambalan ang ating tagapaglikha. Pinadalhan tayo ng mga propeta. Sa katunayan ay napakarami nila. Napakarami nila ng mga propeta na ipinadala sa atin. Sa bawat henerasyon, nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta. Upang ang tao ituro sa kanya ang tamang pagsamba sa Diyos. Kaya kung ang ginagawa ng isang tao ay hindi na ayon sa aral ng Diyos o aral turo ng mga propeta, sayang ang iyong paggawa ng kabutihan. Hindi nababatay dito ang pagiging mabait ng isang tao ay sapat na. Hindi nababatay dito ang pagiging matulungan ng isang tao. Dito pinag-uusapan ay tunay na katotohanan ang dapat natin pinanghahawakan. Minsan lamang tayo dumaan sa buhay na ito. Paglipas natin, hindi na tayo babalik dito. Kaya kung halimbawa, tayo ay nakikigaya, tayo ay nakikisalamuha sa kanila, sa mga hindi nananampalataya, tayo ay mapapabilang sa kanila rin. Maging maingat tayo. Maraming dadaan yan ng mga pagsubok, lalong-lalo na sa ating mga bagong Muslim lamang. Maging ang pagbati lamang ito ay kasalanan na sa atin. Paano pa kaya kung ikaw ay nakihalubilo? Paano pa kaya kung ikaw ay nakipista? Ibig sabihin nito, kinukonsinti mo at ikaw ay nakikibahagi ng kanilang pagkakasala. Sa Islam, mga kapatid, sa Islam, ang tao, ang mga Muslim, inilalayo sila sa pagkakasala. Inilalayo ang mga Muslim. Hindi katulad sa ibang pananampalataya, pinanggalingan natin na inilalapit tayo sa pagkakasala. Ang ating kasalanan na ginagawa, ito yung magiging problema natin sapagkat pananagutan natin ito sa kabilang buhay. Wala tayong maikakatwiran. Wala tayong makakatwiran na hindi ko alam. Sapagkat sa panahon ngayon, napakaraming aral ang iyong makukuha. Napakarami ng iyong pagkukuha ng kaalaman. Andiyan ang mga kapatid natin na mga Muslim na nagsisikap upang magparating ng tamang kaalaman sa Islam. Aralin mo ang iyong niyakap na pananampalataya. Aralin mo ang Islam. Sapagkat pag nagkaroon ka ng kaalaman, magiging matatag ka sa mga pagsubok na darating sa buhay mo. Tandaan mo kapatid, tandaan natin, hindi tayo mananatili sa mundo na ito. Ang lahat ng mayroon tayo na ating pinagsikapan, ang ating mga anak na ating pinag-aral, ang ating mga magulang na nagmamahal sa atin, mga kapatid, o mga kaibigan o kamag-anak, hindi tayo matutulungan. Mag-isa lamang tayo nahaharap kay Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay hatulan.
Hindi tayo makakaligtas sapagkat dadalawa lamang ang ating patutunguhan. Paraiso lamang at impyerno. Kaya kung tunay na mahal mo si Allah subhanahu wa ta'ala, wag na wag mo itong pagtatambalan. Sapagkat sa lahat ng gawain na pinakamabigat na kasalanan ang pagtatambal mo sa Diyos. Pinakamabigat sa lahat ng gawain kasalanan. Na kapag inabutan ka ng iyong kamatayan habang ikay nagtatambal sa Diyos, ang halimuyak ng paraiso ay hindi mo makakamtan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat siya nagpadala na ng perpektong pamumuhay, ibinigay niya sa atin sa pamagitan ng kanyang propeta kung paano dapat